Sa gitna ng malawak na gubat sa labas ng Albania, makikita ang isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Naglalakihan ng mga kahoy na may masangsang amoy. Ang binatang nakagapos ay si Florante. Anak siya ng mag-asawang Doc Presiu at Prinsesa Floresca. Diyos ko, bigyan niyo po ng katarungan ng kasamaan na nangyari sa Albania. Nasaan na, Laura, ang iyong mga sumpa? Nasaan ang iyong mga pangako? Bakit magpapakasal ka kay Adolfo? Biglang nanumbalik sa gunitan ng binata ang ilang bahagi ng lumipa. Florante, mag-ingat ka sa iyong pakikipaglaban at tandaan mong ikaw ay aking iniibig at ikaw lamang ang aking iibigin. Iniibig rin dita, Laura. Pangako'y ako'y mag-iingat at babalik na magtagumpay. Ako'y maghihintay sa iyo, Florante. Ito na ang iyong espada. Wanag sa isipan ni Florante na siya ay tunay na iniibig ni Laura kaya't hinihingi niya ang pagdamay ng dalaga. Paalam sa iyong mahal kong Laura. Masaya akong nakilala kita. Paalam rin sa bayan kong Albania na pinagtanggol ko ng paulit-ulit, ngunit ako'y tinalikuran at kinalimutan. Sakit ay namayani pa rin kay Aladdin ang paggalang sa ama, kaya't sa halip na gumanti ay minabuti niyang magpaparaya at maglagalag na lang sa kagubatan. Bakit ito nangyari sa atin, Florida? Ang ama ko pa talagang umagaw sa iyo. Ngunit mahal ko din ang ama ko. Paalam. Pangako ni Florante ay pagtangis ng pamamaalam. Di na napiis ni Aladdin ang matinding awa sa narinig, kaya't hinanap niya ang pinagmulan nito. Nang makita niyang ito ay Kristiyano, siya ay nagdadalawang isip subalit saglit lang kanyang pag-alinlangan dahil nakita niyang handa nang silain ng dalawang leon ang nakatali. Tulungan ni Aladdin si Florante. Pinatay niya ang dalawang leon gamit ang kanyang espada. Dahil sa pagod na himatay si Florante at siya ay inalalayan, humiga ni Aladdin. Mising si Florante, siya ay nagulat. Laura! Sino ka? Ang kasuotan mo ay nagpapahiwatig na muro. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na sa panganib. Oo, isa akong moro, pero tao din ako, may puso at damdamin. Salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Heto, may pagkain. Kumain ka muna. Salamat sa pagkain. Palagay ang loob ni Florante sa gererong Moro. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Babentayan kita magdamag. Sa pangangambang baka masilan ng mabangis na hayop, binantayan ng Moro si Florante hanggang ito'y magising. Hindi ka natulog? Kay buti mo. Hindi ko alam kung paano mo papasalamat sa iyo. Kaibigan, mali mo ba sabihin sa akin kung ba't ka nagkaganto? Kaibigan, ang pangalan ko ay Florante. Makinig ka sa isasalaysay ko mula sa aking buhay mula sa kamusmusan na paano ako napunda dito. Sinalaysay ni Florante ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang lumaki at ang mga nangyari sa kanya at kung paano siya nakapunta sa gubat. Musmos pa lamang si Florante ay ikiwento ng kanyang ina na siya ay muntikan ng madagit ng buwete. Buti lamang nga nandiyan ang kanyang pinsan na si Minalipo. Florante, anak ko! Ako na, bahala sa pwedre na yan! Mag-ingat ka, Minalipo! Ang aking anak, mabuti andito ka, Minalipo, kundi napahamak ng aking anak. Maraming salamat. Halika, dalhin natin siya sa kanyang ama. Walang anuman, Princess. Sa paglipas ng panahon, si Florante
ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan na pagtanto ng kanyang ama na si Doc Persio na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante, anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para maasi sa iyong kaalaman at kakayahan. Hindi maaaring mag-aral si Florante sa Atenas. Ayoko siyang mawalay sa aking piling. Paano po ang aking ina? Kailangan mo talagang pumunta sa Atenas. Huwag kang mapapadala sa iyong emosyon. 11 gulang si Florante nang pumasok siya sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo, anak ni Conde Sileno. Huwaran si Adolfo kay Florante, ngunit hindi malapit sa isa't isa. Araw, nagpahayag si Antenor na magkakaroon sila ng pagsasadula na hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Si Florante ang gaganapin bilang Itlocles. Ako ang dapat si Eteocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakita ni Maestro na ako ang mas mahusay sa mga dalawa? Nalalapit na ang araw, Florante. Ako ay maghihiganti. Mabuhay si Florante! Magsisimula na ang pagsasudala. Magpakabusog ka na sa mga puri, Florante. At katapusan mo na. At sa kaligitnaan ng kanyang pagtatangkad, Ikaw na umagaw sa aking kuyan. Dapat kang mamatay. Matay ka! Adolfo, ikaw yan. Ano nangyayari dito? Isa kang baliw, Adolfo. Sa muli nating pagtatagpo, ay ako ay tiyak na magtatagumpay, Florante. Kahangahangang ginawa mo, Minandro. Ito ang halimbawa ng pagkabayani. Paano kaya kita magagandihan, Minandro? Kundi sa iyo, meron na ako sa malamig na bangkay. Huwag mo na isipin, aking kaibigan. Magpasalamat na lang tayo sa ating Panginoon. Florante, malapit na ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko ay hindi ako makapauwi kung hindi ka kasama. Kung sasama ako sa iyo, ipakilala mo naman ako sa iyong mga magulang. Abe, syempre, pakikilala kita. may dumating na sulat galing kay Duke Persio ng Albania para kay Florante. Binasa ito ni Florante. Ang nakasulat ay, "Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito ay pinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duke Persio." Pis ang kalungkutan sa mga nalaman ni Florante. Lakasan mo yung loob mo, Florante. Kaibigan, nakikiramay ako. Guro, pinapauwi ako ng aking ama. Florante, tandaan mo meron kang kalaban. Ang paghiganti ni Adolfo ang pangitan mo. Salamat sa pagunita kong mahal kong guro. Habang paglalakbay, sila ay nakarating na sa Albania. Ama ko, hindi ko akalain na ganito ang ating pagkikitang muli. Anak ko, sinubok tayo sa tadhana. Ama, ay ipakilala ko sa iyo ang aking kaibigan na si Minandro. Ang aking katapatan ay handang maglingkod sa iyo. Nabalitaan ko yung katapangan. Maraming salamat, Minandro. Balang araw makaganti rin kami sa iyo. Duke, narito na po ang subo. Galing po ng hari ni Sio. Aalis na po ako. Ito'y galing sa iyong ninuno na siyang monarko ng Crotona. Kailangan ng tulong ni Haring Linceo. Sinakop ng mga kaaway na muro ang Crotona sa pamumuno ni General. General Osmalik? Ano ang pasya mo, Duque Persio? Hindi nag-aksaya ng panahon ng mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo.
Buti kung sadya ka agad sa akin. Ang Crotona ay kailangan ng tulong. Oh, sino ang pinatang kasama mo? Siya ang bugtong kong anak, karating lang mula sa Atenas. Si Florante ang aking anak. Haring Paul, ako ngayon ay nasa iyong utos. Mabuting pagdating mula ngayon ay ikaw na ang alam kong general ng aking hukbo. Narito pala kayong mga Laura, anak ko. Kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos nito at bituin magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. Hindi mapili ang kanyang kayugayutan dahil ang nararamdaman ni Laura at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nang minsan hindi sinasadya magkita ang dalawa. Hindi nagpaligoy-ligoy si Florante na umamin sa pag-ibig niya kay Laura. Ngunit sa di inaasahan, nagtapat rin si Laura ng pag-ibig sa kanya. Labis ang galak sa puso ni Florante sa kanyang nalaman. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas na loob para harapin ang nalalapit na digmaan. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Upayang Albania sa pamumuno ni Florante. Namatay niya ang general ng Persia na si General Osman. Kabilang banda sa kaharian ng Albania. Oh, iniibig kong Laura, pwede mo ba akong payagan na ako'y mangliligaw sa iyo? Hindi kita mapapayagan, Emir. Mayroon na akong iniibig. Hindi, Laura, sa akin ka lang. Hindi na nga pwede! Mapanghas na babae para ako'y sambalin. Biyagin niya siya at pugutan ng ulo. Wala nang nagawa si Laura. Umaasa na lang sa pagbabalik ni Florante upang siya ay mailigtas. Iniisip ni Florante ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo ngunit mayroong napansin si Florante na isang watawat ng mga Moro na nasa itaas ng palasyo ng Albania. Kinabahan sila dahil nasakop na ng mga Moro ang Albania. Tila may babae sila kasama nila. Diyos ko, si Laura! Siya nga! Si Laura nga, Florante. Mamamatay kayong lahat sa ginawa niyo! Ama, Hari Lencio, nasaktan po ba kayo? Anak ko, ayos lang kami nangyari. Salamat, naabutan niyo pa kami buhay. Hindi ako nagkamali. Inalangin kang general. Nasa kaharian ng Italia sina Florante pagkatapos ng laban na may dumating na liham galing kay Haring may liha po Linceo. galing kay Haring Linceo. Salamat. Ano ang sinabi, Florante? Pinauwi ako sa Albania at iwan ko raw mga hukbo. Paalam, Minandro. Teka, hindi pinasama ang hukbo. Parang may mali dito ah. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Ikinilungkot mo namin, tulog ngayon, ito pong utok ng hari. Magandang umaga, inutil na hindi. Kamusta naman ang kwarto? Maganda ba? Adolfo, taksil ka! Paano mo ito nagawa sa sarili mong bayan? Nasaan ang aking ama at hari? Florante. Kawawa ka naman. Alam mo, pinugutan ko lang yung ama at hangal mo ng hari.
dahil hindi sila karapat-dapat na mamuno sa Albania. Mga wala silang utak kagaya sa iyo. Ang bobo mo. Hindi, pakawalan mo ko dito. Magbabayad ka sa mga ginagawa mo, Adolfo. Hindi ko lubos kung paano naging hari ang isang duwag. Palipas ng 18 araw ay inilabas siya sa pilitan, subalit Ito ang hatol sa'yo na igapo sa madilim na gubat. Ito na ang katapusan mo. Tulong! Masalimuot naman ang iyong pinagdaanan ng iyong buhay, Florante. pagkatapos magkwento ni Florante sa kanyang buhay, ikwinento ni Florante ang mga laban na kanyang sinuungan. Sinabi rin niya na ang kanyang paghanga sa isang bantog na prinsipe ng Persia na si Aladdin. Kaya mangyaptalos ko ang iyong buhay, maginggan mo naman ang aking kapalaran. Nakikinig ako sa iyo, kaibigan. Ako sa Aladdin, ang murong tinaksilan ng kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit narito din ako. Kwento rin si Aladdin sa kanyang buhay. Sinabi rin niya kay Florante na siya ang bantog na prinsipe ng Persia. Sinalaysay ni Aladdin kung paano siya napunta sa kagubatan. Ikwento niya na papakasalan niya dapat si Florida. Ngunit hindi niya alam na nais rin pala ng kanyang ama si Florida. Pagbalik niya galing sa matungkumpay na pagsakop sa Albania, Ama, matagumpay na po ang pagsakop. Nasaan ang hukbo? Iwan ko po muna sila roon. Mayroon ba akong iniutos na iwan sila roon? Kawal, bilangguin niyo siya. Sultan, nabawi po muli ni Florante ang Albania. Mga walang kwenta, pugutan niyo ng ulo si Aladdin bukas. bago ang araw ng pagpugot, nabalitaan niyang ikakasal na si Florida sa kanyang ama. Labis ang kanyang kalungkutan sa sandaling iyon. Aladdin, umalis ka na kagad ngayon din. Awag ka nang babalik pa dito sa Persia. Walang nagawa si Aladdin na lisanin ang kaharian. Ngunit sa puso niya may mas ninais niyang mamatay kaysa isipang mapunta na si Florida sa iba. At iyon ang nangyari sa akin. Samantala, sa kabilang banda sa Ethiopia, Mahilayan po galing kay Prinsesa Laura. Kay Laura, tama ang aking hinala. sila ay nakarating na sa kaharian ng Albania. Habang nagkagulo ang mga tao sa Albania, tumakas si Adolfo kasama si Laura. Maging akin. Bitawan mo ako! Halimaw ka! Awan mo siya nilalang! Isa kang halimaw! Ito ang nababagay sa'yo! Nana ni Florida si Adolfo sa dibdib na siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako nga pala si Florida. Mari ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Ako nga pala si Laura. Maaari ko bang malaman kung bakit ka narito? Ni Florida na pupugutan na ng ulo si Aladdin, siya ay nagmamakaawa sa sultan na patawarin si Aladdin. Pumayag naman ang sultan,
ngunit sa kondisyon namang magpapakasal ang sultan sa kanya. Subalit pinalayas si Aladdin na hindi man lang sila nagkausap. Nais na lamang niya magpakamatay, ngunit paano si Aladdin hanggang sa naisipan niyang tumakas. Teka, may narinig ka ba? Oo nga, tara't pakinggan natin. Diyot, si Laura ang nakikita ko. At aking mutyang si Flerida. O Laura, o aking Laura. Florante! Flerida! Aladdin! Ilang saglit dumating si Menandro sa kagubatan. Di inasahan na magkikita muli ang magkakaibigan. Sinabi rin niya ang ginawa nilang paglusob sa Albania laban sa maktaksil na si Adolfo dahil nalaman niya ito sa liham ni Laura. At nilisan nila ang madawag na kagubatang iyon upang makabalik sa Albania. Iyon na lamang kanilang kagalakan na matanaw na nila ang Albania. Sa pagpasok nila sa lungsod ay sinalubong sila ng di makamangyaw ng mga mamayan. Mabuhay ang hari at reyna! Pat ang araw, hinirang na bagong hari at reyna sina Florante at Laura. Pagkatapos ng hirangin bilang hari si Florante, nagpabinyag sina Aladdin at Flerida bilang Kristiyano. Nagpaalam na sina Aladdin at Flerida na bumalik na sa kanilang kaharian nang nalaman nilang namatay si Sultan Ali Adab. Hindi na nga pwede! Bella, takara ko ni. Si Bella. Di ulit si Bella. Ningana, noon, buwag! Tawag siya nila lang. Saan ka halimaw? Tawag ka mo ba? Uy! Okay, tabi yan! Ano na to, Dre? 50 na to, Dre! Go. Ano di mo mamuti ko? Ano dala man pa ako? Ano? Paadto! Paadto! Sabi sa ilok, manaigo. Di ari daw! Akong dapat si Theophilus. Ngunit napili si Florante. Laura, wala kalimot yun. Banalay, no? Magpakabusog ka na sa mga puri, Florante. At katapusan po na. Go! Sa muli nating patatagpo, Florante. Mabuting pagdating. Mula ngayon ay ikaw na ang aking halal. Halal. Aking halal.